Sa kalagitnaan ng termino ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ay ramdam ng bawat Pilipino ang tunay na tapang at malasakit na hatid niya sa sambayanang Pilipino. Sa susunod na 3 taon, layong tumutok ng administrasyon sa poverty alleviation, infrastructure development at peace and order na magpapatibay at bubuo sa Duterte legacy. Equipped with political will, the government ordered the closure of Boracay Island for 6 months to prevent its further deterioration. We cleaned and rehabilitated the island and allowed it to heal naturally. I am proud to say that it has been restored close to its original pristine state. Tanyag ang Boracay, hindi lamang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. Binabalik-balikan ng mga turista ang White Sand Beach na napakapino ng buhangin, nakamamanghang sunset at malaparaisong ganda ng isla. Kasabay ng popularidad at paglago ng turismo ay umusbong din ang samot-saring problema na nagdulot ng unti-unting pagkasira ng Boracay. Ilan sa mga naging suliranin ay ang pagbaha, nagkalat na basura, overcrowding, traffic congestion at improper waste disposal. Kaya naman noong April 26, 2018 ay pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang agarang pagsasara ng Boracay bilang parte ng 6-month rehabilitation ng isla. Yes. Kudos are also due to the PMS for integrating the 6-month rehabilitation plan and the NEDA for the recently approved Mindanao Term Boracay Action Plan. Maraming establishmento ang ininspeksyon at ipinasara dahil sa paglabag sa government rules and regulations. Marami ring trabahador at residente ang naapektuhan sa pagsasara ng Boracay. Kaya naman, nagbigay ng iba't ibang klaseng ayuda ang gobyerno para sa kanila. Nagbigay ng halos 44 million pesos na financial assistance sa mga beneficiary ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Naglaan din ng 57 million pesos sa halos 6,000 trabahador para sa Cash for Work Program. 500 milyong halaga ng assistance naman ang ibinigay sa mga benepisyaryo ng Boracay Emergency Employment Program. At halos 160 million pesos sa mga beneficiary ng Sustainable Livelihood Program. 3 Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Environment and Natural Resources at pribadong sektor ang pinirmahan para naman sa rehabilitasyon ng 3 wetlands sa Boracay. October 26, 2018 ay muling binuksan sa publiko ang Boracay Island. Upang ma-decongest ito, ay nilimitahan lang sa 19,000 tourists ang maaring mamalagi sa Boracay kada araw. Ang mga walang booking ay hindi papayagang makapasok sa isla. Mahigpit na ring ipinagbabawal sa beach area ang pag-inom ng alak, malakas na tugtog, fire dancing, commercial sandcastles at paglalagay ng furnitures. Malaki na rin ang ibinaba ng fecal coliform level sa isla. Sa loob ng 6 na buwan, ay muling naibalik ang dating ganda ng Boracay at itinanghal pa bilang isa sa top beaches in the world. Sa mahigit 1 taon, ano na nga ba ang naging development sa patuloy na restoration ng Boracay? Para pag-usapan po ang isyong yan, makakasama natin sa pamagitan ng telepono si Undersecretary Benny Antiporda na siya ring spokesperson ng DENR. Magandang araw po sa inyo, Yusek Benny. Welcome po sa Duterte Legacy Podcast. Magandang araw po sa inyo, Secretary, at magandang araw sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ano po ang hakbang ng gobyerno upang ma-sustain ang rehabilitation ng Boracay? Well, simple lang po ang ginawa natin dito. In-empower po natin ang ating mga
kababayan na nandyan po sa Boracay na nakatikim po ng latay ng 6 na buwan na pagtigil, na pag-ikot ng buhay yan sa Boracay nung yung kasalukuyan po pansamantalang ipasara. Ano po? Sila rin po ang mismong naatasan natin na bantayan po yung kanilang kapaligiran para hindi na maulit yung pagkasara na yan. Alam niyo po, napakalalim po ng sugat na naiwan ng pagsasarang yan kung saan naging mahirap ang buhay sa ating mga kababayan dyan. Ngunit sa tulong naman po ng ating Pangulo, hindi po naging mahirap sa kanila na maisalba pa yung kanilang pamilya sa loob ng 6 na buwan. Paano naapektuhan ng rehabilitasyon ang pamumuhay ng mga tao sa isla ng Boracay? Well, kung ang pag-uusapan ay negatibong perspektibo ay natigil yung pag-ikot ng kanilang mundo ng 6 na buwan na po, nawalan ng naisara, nawalan ng negosyo, nawalan ng hanap buhay. Pero kung ilalagay niyo po sa positibo, umabot po sa 2 hanggang 3 doble ang kanilang kinikita sa kasalukuyan dahil napakalinis na po ng isla ng Boracay, napakaganda na po nito. At of course, kapag maganda ang materyales mo, maaari mong itaas din yung iyong presyo at magkaroon ka ng demand. No po, yun po ang naging malaking epekto sa kanila at ngayon po ay taas noon na masasabi nila na one of the cleanest beach resort yan pong buong isla ng Boracay. Ano sa palagay ninyo ang pinakamalaking hamon na inyong hinarap sa pag-rehabilitate sa Boracay? Well, of course, yun pong resistance ng mga tao rito na ikangay nalaso ng utak ng mga taong kumukontra sa magandang layunin ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nung sila po ay gumamit pa ng kanilang mga PR arm, gumamit din po ng kanilang mga ng makakaliwang pwersa para lang po harangin itong mga proyektong ito. Nagkataon lang po na ang namumuno po mismo sa Boracay ay si Secretary Royce Mato, Secretary Ed Año at Secretary Bernardo Mulupuyat na talagang seryoso sa kanilang ginagawa rin po kung kaya't hindi po nalaig yung kanilang pong paninira at ngayon po ay naging maganda ang kinalabasan ng proyekto po sa Boracay. Pagkatapos ng Boracay, meron na po bang kasunod na plano ang gobyerno na i-rehabilitate? Well, buong puso po natin ipagmamalaki na hindi po kasunod, kundi po sabay-sabay na pinasok po natin lahat para linisin po ang lahat po ng ecotourism parks natin. Kabilang na po ang Palawan, ang Bohol, ang Siargao, ang Puerto Galera at of course si Manila Bay nga po gagawin po natin swimmable hanggang makakaya po natin gagawin natin yan. Ang hirap po ipangako yan dahil ilang dekadang problema yan pero sa atin ay wala pang 1 taon ay napakatayog na ng ating pangarap na ma-achieve yung swimmable siya, no? But you can see how serious the government is when it comes to solving our environmental problems. Ano po sa tingin ninyo ang maiiwang legasiya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na sa pangangalaga ng kalikasan? Well, isa lang po masasabi natin dito, no po. Seryoso ang ating Pangulo sa kanyang pakikibaka para humuling buhayin ang ating unti-unti nang namamatay na likas yaman, no po. Makikita po natin na hindi minsan naging basihan yung perang kikitain. Kumpara mo doon sa pagligtas ng ating nasisirang mga natural resources. So, this only proves na wala pong katumbas na halaga yung pong buhay ng ating pong kaumbayan and of course ng ating likas na yaman. Maraming salamat po, Undersecretary Benny Antiporda. Kabuhay po kayo. Thank you, Secretary, at salamat po sa ating mga tagapakinig at takot-alot. Malinaw po mga kababayan na ang rehabilitasyon ng Boracay ay patunay ng political will ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Handa siyang isakripisyo ang ilang buwang kita ng isla kapalit ng proteksyon sa kalikasan. Hindi lamang pagpapaganda sa Boracay ang sentro ng rehabilitasyon, kundi pati pangalaga sa ating likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Batid ni Pangulong Duterte na kung hindi umaksyon ang administrasyon,
baka lumala pa ang problema sa Boracay. Ito ang tunay na tapang at malasakit sa bayan, sa mamamayan at ating kalikasan. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar at kayo po'y nanonood ng Duterte Legacy Podcast. Kung nagustuhan po ninyo ang inyong napanood o napakinggan, pwede nyo pong i-share ang podcast na ito sa social media. Sundan nyo po ako sa aking Facebook, Twitter o YouTube channel. Subaybayan nyo rin po ang aking column na Media Man tuwing Lunes sa Abante. Ito po ang Duterte Legacy Podcast. Signing off.